Para sa akin, ang Rusya ang pangunahing banta sa Europa at kanluraning mundo. Ang relasyon natin sa Rusya ay nagbago na ng tuluyan. Matagal nang naniniwala si Putin na ligtas ang kanyang shadow fleet, daan-daang barkong multo na nakakaiwas sa parusa at tumutustos sa kanyang digmaan habang hindi makakilos ang kanluran. Ito ang paboritong ilusyon ng Moscow. Ngunit noong ikapito ng Enero nabasag ang ilusyon na iyon. Sa gitna ng Atlantic, sumakay ang United States Coast Guard sa isang Russian shadow ship. Kinumpiska ito at inaresto ang mga tripulante. Nangyari ito habang 3 barkong pandigma ng Russia ay nakatigil doon, nanonood lang. Hindi sila makaputok. Hindi sila makialam. Wala silang magawa. Hindi lang ito basta pagkumpiska. Ito ang pagbubunyag ng tunay na pagkatao. Dahil nang tinawag ang kanilang pananakot, umurong na naman ang Russia, nananatiling hindi nababali ang bakal na patakaran. Uurong ang Russia sa sandaling makaharap ito ng tunay na lakas. Pero heto ang mas nagpapalala nito para sa Moscow. Hindi pa tapos ang United States, makalipas ang ilang oras, sinamsam nila ang pangalawang tanker. Nawawala na sa sarili ang mga Ruso. May ilan na nananawagan ng deklarasyon ng digmaan, habang ang iba naman ay nananawagan ng asasinasyon kay Pangulong Trump. Kaya't himayin natin kung paano nga ba ang shadow fleet ni Putin na dating untouchable ay naging kahiya-hiya lang sa loob ng ilang araw. Nagsimula ito noong Disyembre nang i-blockade ng United States ang Venezuela. Kaya walang barkong makapasok o makalabas. Para patunayan na seryoso ang United States, sinamsam talaga ng kanilang puwersa ang 2 oil tanker. Sa mismong sandaling ito, may isang pangunahing barko mula Guyana na galing Iran at papunta ng Venezuela. Bella Isa ang pangalan ng barko, na pinatawan ng parusa ng Estados Unidos mula 2024. Pinarusahan ito dahil sa pagdadala ng langis mula Iran at umano'y pagtulong sa grupong konektado sa terorismo. Nang makita ng United States Forces ang barko papuntang Venezuela, kumuha sila ng federal warrant para kumpiskahin ito. Doon na gumawa ng U-turn ang barko at nagsimulang magmadali papunta sa North Atlantic. Nagsimula na ang isang mabilisang habulan sa dagat. Pinatay ng Bella Isa ang location beacon nito para itago ang kinaroroonan at siguraduhing hindi ito madaling mahuli. Pero sa kasamaang palad, hindi iyon umubra. Ngunit biglang nag-online muli ang barko. Noong bagong taon. Ngayon ay may bagong pangalan at bandila ng Russia. Sa katunayan, pininturahan din ng crew ng barko ng bandila ng Russia ang gilid nito para takutin ang United States Coast Guard. Ngayon, na parang hindi pa sapat ang lahat ng ito, nagpadala pa talaga ang Kremlin ng 2 barkong pandigma at isang submarino para samahan ang barko pabalik sa tubig ng Russia. Inaasahan ni Putin na hindi magbabanta ang United States ng paglala ng tensyon laban sa Russia, kaya maaari niyang gamitin ang pananakot para sa kanyang kaligtasan. Pero sa kasamaang palad, hindi ayon sa plano ang nangyari dahil noong Enero 7 sumampa talaga sa barko ang United States Coast Guard. Tingnan mo ito. Paano mo nga ba sasampahan ng isang oil tanker sa gitna ng dagat? Magandang hapon, Jane. Masaya akong marinig ka ngayon. Tama ka talaga, alam mo. Ngayon na nasakop na ang barko, paano nga ba makakaiwas sa pansin ng militar ng United States ang isang napakalaking barko na halos 10 milya lang kada oras ang bilis? Mas mabilis ka pang tumakbo kaysa sa barko. Bahagi nito ang pag-akyat sa barko. Naranasan ko ring magbaba ng tao mula helicopter papuntang barko. Kailangan dito ng teamwork, lalo na kung umiikot ang barko at ayaw magpasakay. Maaari mong baguhin ang direksyon ng hangin sa ibabaw ng deck, maaari mong gawing lubak-lubak ang biyahe, at syempre, kung susubukan mong mag-landing ng helicopter, magiging napakahirap nito. Pwede namang pababain ng tao gamit ang lubid, pero delikado ito kapag gumagalaw ang barko at depende sa panahon. Sa ngayon, kulang pa ang impormasyon. Sinusubaybayan ng United States Coast Guard at militar ito ng 2 linggo. Pinaka-interesante para sa militar ang pagpapalit ng bandila. Nakabandila ng Ghana ang barko pag alis sa Caribbean tapos nagpalit sa bandilang Ruso at iniulat na pininturahan nila ito sa gilid ng barko. Lahat ng yon ay dahil sa ilalim ng international na batas, kaya ng mga Ruso na protektahan ito at naiintindihan namin na mayroong submarinong Ruso at ilang mga barkong pandagat na nagbabantay dito. Walang malinaw na detalye tungkol dito. Alam natin na nagpautang ang mga Ruso ng bilyon-bilyong dolyar sa mga Venezuelan para makabili ng kagamitang militar mula Russia na kapalit ay langis mula sa Venezuela.
Malalaman natin sa mga susunod na araw kung may kinalaman ito o wala. Ang malinaw na tapos na ang misyon. Matagumpay na nasamsam ang barkong ito malapit sa baybayin ng United Kingdom. Yung 3 barkong pandigma na ipinadala ni Putin, pinanood lang nila ang buong operasyon habang nangyayari. Nakatayo lang sila doon habang sinasamsam ng United States ang tanker at inaaresto ang mga tripulante. Ngayon, tila hindi pa sapat ang kahihiyan. Inulit na naman ito ng Estados Unidos. Makalipas ang ilang oras, naglabas ng pahayag ang United States Southern Command bago magbukang liwayway. Ngayong umaga, inaresto ng Department of War ang isang parusadong Dark Fleet motor tanker na walang estado nang walang insidente. Ang nasabat na barko, Sofia, ay nag-ooperate sa international na tubig at nagsasagawa ng mga ilegal na aktibidad sa dagat Caribbean. Nag-eskorta ang United States Coast Guard kay Sofia papuntang United States para sa pinal na disposisyon. Simple lang ang aral dito. Maaari kang tumakbo, pero hindi ka makakapagtago. Nananatili pa rin ang bakal na batas ng pandaigdigang politika. Ang batas na iyon ay nagsasaad na laging umatras ang Rusya kapag nakatagpo ito ng lakas. At ang batas na iyon ay hindi pa rin nababali hanggang ngayon. Naglabas ng pahayag ang gobyerno ng Rusya ngayon at galit na galit sila, gaya ng inaasahan. Tingnan mo, noong Disyembre 24, 2025, ang barkong Marinera ay binigyan ng pansamantalang pahintulot maglayag sa watawat ng Federasyon ng Rusya. Ngayong araw, alas 3 ng hapon sa Moscow, sa bukas na dagat, labas ng teritorial na tubig ng kahit anong estado, sumakay ang puwersa ng hukbong dagat ng United States sa barko at nawala ang komunikasyon dito. Batay sa United Nations Convention on the Law of the Sea, may kalayaan sa paglalayag sa bukas na dagat. Walang estado ang may karapatang gumamit ng puwersa sa mga barkong rehistrado sa ibang estado. Sa tingin ko, hindi si Rusya ang tamang magsalita tungkol dito. Sa unang kabanata ng United Nations Charter, bawal sakupin ang ibang bansa. Pero parang nilabag iyon ng Rusya. Pero gayunpaman, hindi naman talaga ito paglabag sa batas ng United Nations dahil inaprubahan ng United States ang barko. At bukod pa doon, hindi lang ito basta pagpapakita ng senyales. May warrant ang United States para sa barko at ipinatupad ito ngayon. Pagkatapos, naglabas din ng pahayag ang Russian Foreign Ministry. Sa pahayag na ito, hiniling nila sa Estados Unidos na tiyakin ang makatao at marangal na pagtrato sa mga mamamayang Ruso sa barko. At hiniling din nila na huwag hadlangan ng United States ang mabilis na pagbabalik ng mga mamamayang ito sa kanilang sariling bayan. Mukhang hindi susunod ang United States sa mga kahilingang ito, lalo't kakabukas lang ng Department of Justice ng kaso laban sa lahat ng sakay ng barko. Pakinggan ninyo ito. Tingin ko ang tinutukoy mo ay ang Bella Isa tanker na nasamsam kanina. Inanunsyo ng Department of Justice at Department of Homeland Security, katuwang ang Department of War, ang pagsamsam ngayong umaga dahil sa paglabag sa mga parusa ng United States. Nagsalita na ako tungkol sa pagpapatupad ng ating patakaran sa parusa sa podium bago magbagong taon. Lubos na ipatutupad ng administrasyong ito ang parusa ng Estados Unidos. Nasamsam ngayong umaga ang barko sa Hilagang Atlantiko matapos masubaybayan, alinsunod sa warrant mula sa Federal na Korte ng United States. Ito ay isang Venezuelan shadow fleet na barko na nagdala ng parusang langis. Hindi ito papayagan ng Estados Unidos sa ilalim ng Pangulong ito. Idadagdag ko rin na may utos ng hudisyal na pagsamsam sa barko at crew, kaya maaari ng kasuhan ang crew sa paglabag sa batas federal. Dadalhin sila sa Estados Unidos para sa kaso kung kailangan. Ngayon, malinaw na nawawala na sa sarili ang mga Ruso at hindi nila mapigilan ang kanilang emosyon. May isang politiko mula sa Rusya na nagsasalita ng matindi. Sinabi ng unang Deputy Chairman ng Defense Committee ng State Duma ng Rusya na kailangan ng Rusya na umatake gamit ang mga torpedo at palubugin ang ilang bangka ng Amerika. Parang nakakalimutan niya ang unang patakaran sa politika. Huwag makialam sa mga bangka ng Amerika. May analyst ng Rusya na nagsasabing kasalanan ni na Putin at Rusya ito. Tingnan ang pagsusuring ito. Tayo rin ang unang nagdulot ng problema. Tinawag nating atin ang tanker at pinigilan itong galawin. Matapos ang mga tangkang kunin ang tanker na ito, wala tayong nagawa para protektahan ito. Muli, napatunayan na wala nang natatakot sa mga walang laman na pahayag ng diplomasya.
Ngayon, tanging pag-iwas at pagrereklamo sa United Nations na lang ang natitira. Ang pagtatangkang ipakita ang lakas na hindi naman sinusuportahan ng totoong lakas ay naging isang malaking biro. Ito ay sinabi ng isang Russian na military blogger. Makikita mong hindi ito tinanggap ng mga Ruso. Lalong lumala ang sitwasyon nang maglabas pa ng isa pang pahayag si Pangulong Trump. Habang nangyayari ang lahat ng ito at mukhang todo suporta ang United States sa NATO, tingnan mo ito. Tandaan, para sa lahat ng malalaking tagahanga ng NATO, nasa dalawa sila noon, gross domestic product, at karamihan sa kanila ay di pa nagbabayad ng bayarin hanggang dumating ako. United States lang ang nagbabayad para sa kanila. Magalang kung napaabot sila sa 5 ng gross domestic product at agad silang nagbayad. Akala ng lahat ay imposible, pero nagawa dahil kaibigan ko sila. Kung wala ang aking pakikialam, nasa Russia na sana ang buong Ukraine ngayon. Tandaan, mag-isa kong tinapos ang 8 digmaan at ang Norway, miyembro ng NATO, ay walang saysay na hindi ako binigyan ng Nobel Peace Prize. Pero hindi mahalaga yon. Ang mahalaga ay nailigtas ko ang milyong-milyong buhay. Hindi natatakot ang Russia at China sa NATO kung wala ang United States. At duda rin ako kung tutulong ang NATO sa United States kapag kailangan. Mapalad tayo dahil pinalakas ko ang militar noong unang termino at ginagawa ko pa rin ngayon. Mahalaga ito. Palagi tayong sumusuporta sa NATO kahit hindi nila tayo sinusuportahan. Ang Estados Unidos lang ang kinatatakutan at nirerespeto ng China at Russia. Ngayon, may ilang Ruso na talagang hindi matanggap ito. Dahil sa huli, talagang gusto ni Putin na buwagin ang NATO sa kahit anong paraan. Sa ganung paraan, itutuloy niya ang pangarap na buuin muli ang Soviet Union. Matapos ang pahayag, may isang Rusong nababaliw na nananawagan sa SSA na patayin ang presidente. Panoorin ninyo, 1 taon na ang lumipas, magdudulot lang ito ng kalituhan at katatawanan. Ngayon, itong siraulong kulay kahel na ito ay nagbobomba ng mga sibilyan sa Nigeria, sumakop sa Venezuela at pumatay ng mga mamamayan doon sa lupa at dagat. Pati pagbabanta niyang sakupin ang Greenland at pabagsakin ang presidente ng Colombia. At ang hayagan niyang pahayag ng pananakop sa buong hemispero ay dapat na nakakabahala at nagtutulak sa buong mundo na kumilos. Kung magpapatuloy ito, dapat itanong kung dapat ba siyang hayaang mabuhay hanggang sa matapos ang kanyang termino. Para sa akin, parang malinaw na mensahe iyon na patayin ang Pangulo. At tungkol dyan, may isa lang akong clip. Isa ito sa mga paborito kong clip. Pakinggan ninyo ito. Ang mga banta sa ating bansa laging nagmamatsyag sa bawat galaw natin. Iran, Russia, China, Hilagang Korea, Islamic State of Iraq, and Syria, Al-Qaeda. Maaring pinapanood nila ito ngayon. Hindi dapat ipagkamali ang militar natin sa palabas sa cable news na puro satsat. Wala kaming pakialam kung ano ang itsura mo, wala kaming pakialam kung sino ang binoto mo, kung sino o ano ang sinasamba mo, o kung sino ang mahal mo. Walang pakialam kung iniwanan ka ng milyon-milyon ng tatay mo nung namatay siya, o kung kilala mo ba kung sino ang tatay mo. Hinubog kami bilang isang makina ng mga mapanganib na bahagi na mas mabuting iwasan mo kung alam mo ang makakabuti sa iyo. Hindi kami magpapadala sa takot, hindi kami aatras. Naranasan na namin ang digmaan, ayaw namin nito, pero kung gusto mo ng digmaan laban sa Estados Unidos ng Amerika, may isang bagay akong mapapangako sa iyo, tulungan ako ng Diyos, iba ang mag-aalaga sa mga anak mong lalaki at babae. Isa sa problema sa paggawa ng ganitong video ay ang pagpapakita ng maraming drone strike kahit walang nasasaktang tao o sundalong Ruso. Madalas i-demonetize o limitahan ng YouTube ang aming mga video. Nitong nakaraang linggo, 4 naming video tungkol sa digmaan ang na-demonetize ayon sa YouTube. Hindi gusto ng mga advertiser ang drone strike or frontline footage, kaya nililimitahan ang mga video. Pero ito ang realidad ng makabagong digmaan. At ito ang digmaang kinakaharap. At pilit na nilalampasan ng mga Ukrainyano. Naniniwala kaming mahalagang ipakita ito. Kaya inilunsad namin ang sariling plataforma, Business Basics, na ginawa namin mula umpisa kaya walang limitasyon. Hindi namin kailangang i-blur ang aming drone strike, hindi namin kailangang i-blur ang aming mga kuha sa frontline, at hindi rin namin kailangang i-blur ang pagkawasak ng mga bus ng himpapawid ng Russia. Bukod pa rito, wala talaga kaming mga patalastas sa site. Sa ganitong paraan, hindi namin kailangang i-censor ang aming sarili dahil lang hindi masaya ang mga advertiser sa mga nilalathala namin.
Hindi namin pinupondohan ang site sa pamamagitan ng mga patalastas, kundi sa pamamagitan ng inyong suporta. Kung interesado ka sa ganitong balita, kung gusto mong mapanood ang aming mga uncensored na video at makuha ang mga bonus na content na hindi namin ma-upload sa YouTube, sumali ka sa basicsinsider.com. Pwede mong i-click ang link sa description or iscan ang QR code sa screen. Sa pagsali, mapapanood mo lahat ng na-upload at mga video na i-upload pa namin. Bukod pa dyan, susuportahan mo ang aming coverage at ang aming channel. Kaya maraming salamat. Ako si Sam at magkikita tayo sa susunod.